Palakpakan natin ang malakas ang ating Panginoon. Okay, pwede na tayo maupo. Magandang hapon sa inyong lahat. Nakaka-excite na ang ating Panginoon laging nagsasalita every time na pinag-uusapan ang kanyang word, ang kanyang Bible. Pero bago natin simulan yan, gusto ko lang i-welcome ang ating bisita from Pleasant Hills. Si Chino. Chino, welcome. Thank you for joining us today. Okay, palakpakan natin si Chino. Siguro na, Chino, nabalita mo ba birthday ni Jeff? Kaya kailangan birthday ni Jeff eh. And of course, ang tumutulong sa atin sa maintenance ng ating aircon, si June at si Rialyn. Welcome natin from Bagong Silang. Oh, alam mo ba, June, na birthday ni Jeff ngayon? Kaya inimbita ka niya. Birthday niya. Kaya si Jeff ang kumukonta kay June pag kailangan natin ng maintenance sa aircon. Kaya andito sila. Birthday na tayo mamaya, Rialyn. Birthday niyan. Ano na siya? 65. 65 na. And of course, sa ating, sa nanonood sa atin sa FB page natin, sa Instagram and YouTube, and welcome. For the last, mula nung July nagsimula tayo, hindi tayo nagpapakilala. Ako nga pala si Dennis Baldeo, ang pastor dito isa sa mga pastor ng 211 Ministries. Dito po kami sa Mandaluyong City, Philippines. So welcome. At na-excite ako dahil ang ganda naman, may bagandang gagawin na naman si God. Ngayon ito lang pag-usapan natin, ito lang request ko sa inyo. Nakakapagod ang maging palasimba. Yung simba uwi. Ang aking encouragement sa inyo, pag may narinig kayo kay God, then do something about that. Kasi pag si God nagsalita, meron siyang gagawin sa iyo. So, hindi ito church para patamaan kayo, sagasaan kayo. Ito yung church na nais nating marinig ninyo ang plano ni God sa buhay ninyo, sa atin lahat. Okay, kaya lang bago natin tapusin, this is the last Sunday of October. Tapos na October, November na. Kaya, bagong series naman tayo, kaya bago natin buksan yung ating last series for this October, ini-invite ko kayo sa Kingdom Concept. Yan ang ating word feed series for the month of November. Okay, ano ba yung Kingdom Concept? Si Jesus Christ, ang message niya ay Kingdom of God. At yan ang burden natin na bakit hindi binabanggit yan. So, yan ang tinuro ni Jesus Christ, itinuro ng 12 disciples, 72, si Apostle Paul, pero hindi masyado pinag-uusapan. So, pag-uusapan natin yan, 4 na linggo ng November, kaya huwag kayo mawawala. Okay, tuloy na tayo. Empowered self-control, ang last na fruit of the Holy Spirit na pag-uusapan natin. At ito na yon. Nagsimula tayo February. 8 months namin to June, binuo para matapos namin yung 9 fruit of the Holy Spirit. So, empowered self-control. Saan natin makita yan? But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, last month. At ngayon, last na rin ito, self-control. Against such things, there is no law. Dahil ito ang last na, babanggitin ko ulit sa inyo, kapag ito ang ina-apply natin sa ating buhay, wala kang problema, walang magsasaklaw at walang mag-a-against sa iyo sa bahay, sa trabaho, sa sarili mo, hindi magugulong utak mo kapag in-apply mo ang law ni God. Because wala nang law na pwedeng sumaklaw dyan. Walang magagalit sa iyo kung umiibig ka, kung mapayapa ka, may kagalakan ka, matyaga ka, at mayroon kang self-control. Di ba ang ganda ng buhay? Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Kaya lang, yun nga lang, meron tayong free will. Meron tayong sariling pasya sa buhay natin. Ano ibig sabihin ng self-control? Babalikan na naman natin. Self-control galing sa Greek word na enkratia, na ibig sabihin inner strength, and means inner power. So nanggagaling yan sa atin sa loob. Kaya lang, kung ikaw may Holy Spirit, walang fruit of the Holy Spirit ang self-control ang hindi mananampalataya. Pero ang bawat isang nilikha, Kristiyano man sa hindi, mananampalataya o hindi, meron tayong self-control. Ang problema, napuputol ito, madaling maputol, kumbaga hindi tumatagal. Bumibigay tayo. Ayan, palapit na naman ang 11-11. Yung gusto natin mag-save, Rialyn, gusto natin mag-save. Pero 11-11, mura to. Kasi kaya minsan nakita natin napuputol ang ating napipigdal ang ating self-control. That's why we need the fruit of the Holy Spirit na self-control. So using the fruit of self-control means we must give up our control. Ito yung mabigat. I-give up mo yung self-control at ibibigay mo sa Holy Spirit, to the leadership of the Holy Spirit with the Bible as confirming guide. Huwag yung, narinig ko dun sa may kanto ang Holy Spirit. Tingnan mo muna kung yan din sinasabi ng Bible. Kaya tayo may Bible para at least to confirm kung siya nga yun. Baka kung kani-kanino mo lang narinig yun. Ibig sabihin,
we can rest in the grace of God and His definition of self-control. So doon tayo mag-rely sa definition ng Holy Spirit, hindi yung sa atin. Kasi nga, kung titingnan yung buhay natin ngayon sa oras na ito, sa araw na ito yung resulta ng ating personal self-control. That's why we need the Holy Spirit control. So by saying no to our impulsive side and listening for the whisper of God, makita natin yan sa Kings chapter 12 verse 19, yung whisper ni God sa time ni Elijah. Now, anong purpose nito? Kaya nga lagi kong nililay down sa inyo na meron tayong purpose sa pag-aaral natin para Bible lang tayo. Kung meron ka mang ginagawa na against sa kay God, bahala ka na kasi ikaw rin yan. Meron kang sariling spasya or free will. So to understand the kingdom of God's solution to the most vulnerable aspects of our lives, meron tayong 4 na problema na lagi tayong bumibigay at lagi nating sinisira ang ating kredibilidad, ang ating integrity, pati ang ating kapayapaan na sisira. Number 1 is yung thoughts natin. Kung maalala nyo yung pinag-usapan natin, be careful about what you're thinking. Yung lahat ng pumasok sa isip mo, hindi ibig sabihin iisipin mo lahat. You have to close the gate of thoughts kasi yun din ang pagpasokan ni Satan na mag-ititempt ka niya, pag tinanggap mo siya doon sa gate of thoughts, iyan ka na. So be careful about that. Kaya nga kailangan mo ng self-control, especially lahat tayo na ang dami-daming temptations ngayon, lalo ngayon sa social media. Ang ating words, sabi sa Bible, the tongue has the power of death and life and those who love it will eat its fruit. Kaya kung anong dinideklara natin sa ating sarili, iyan ang nangyayari sa atin. Kaya kung ikaw naghihirap ngayon, kasi yan naman ang sinasabi mo, mahirap talaga kami, kawawa talaga kami, yan talaga ang mangyayari. Kasi Satan, ginagamit niya rin yung word ni God para at least magamit sa iyo. If that is your faith, wala ka talagang kwenta, malala na talaga kayo, may sakit ka talaga, ganito talaga, ganyan ang kinamatay na, ganyan na rin ako. Ayan. Be careful about your word. Kasi sabi sa Bible, death and life is in the power of the tongue. Then about our actions last week. Yung ating action, iyan ay kapag pinapasok mo rito, evil thoughts will produce evil tongue. At ang action mo, gano'n na nga. Kaya may mga taong ginawa ni God na napakaganda, napakagwapo, maayos naman, pero masyado sila ang baba ng self-esteem, mahiyain, takot. Bakit mo ikinahihiya? Hindi ka kinahiya ni God, hindi ka tayo ni God na pare-parehas. Okay? Kaya, be careful about your actions kasi yung actions mo dyan nagmamanifest na yan kasi ang iyong faith. Kaya you have to be confident if you have a God. Kumbaga si Satan ngayon, mga makasalanan ngayon, mga kurap nga, tatapang na mukha dyan, di ba? Tapos tayo anak ng Diyos, tayo ngayon yung mga paatras, paurong, wag. Then last one today, topic natin, ito yung problema natin, itong ating desire. Nawawala tayo sa ating self-control kapag meron tayong dinidesire. Okay lang, hindi masamang may desire ha, pero kapag evil desire na ang meron dyan, kailangan mong i-control yan dahil ikaw din ang mapapasama. So yan tayo. And I'm inviting, itong series na to, we're inviting sa 211 to a victorious and self-control life led by the Holy Spirit. Hindi nang iba't iba kung ano-ano pa man. Only this one. So, kung lalagyan natin outline yung binasa nating purpose, yung series number 1 natin, ang title natin sa week 1 ng October, Self-Control on Demonic Mind Attack. So, be careful about that gate of thoughts. Walang ibang magkocontrol niyan kundi ikaw. At kung hindi nyo ito na panood at ngayon sa ating mga viewers sa social media, sa FB or YouTube, ang encouragement ko, balikan nyo lang po sa FB page ng 211 Mandaluyong. At naandun na po yan. Around 28 minutes, 30 minutes lang po ang ating service, ang ating word dito. Then 2, week number 2 is self-control on familiar but killer words. Ang simple lang na sinasabi natin, wala kasi ako, bobo kasi ako. Tingnan mo talaga, napaka-bobo talaga na maraming Pinoy ang ating mga anak as we declare to them because those are killer words. Then number 3, self-control over impulsive and habitual actions. Hindi mo alam na nakakasakat ka pag natatawa ka, bigla ka nananampal. Ay, tuwa talaga ako. Di ba yung mga action, habitual yun eh. Nakala mo okay lang pero may nasaktan ka. Then today, self-control over enticing evil desires. Okay? So itong pag-uusapan natin kasi ito ang nagbibigay sa atin ng kahiyan, nagpapahirap sa iyo at ito ay nanggagaling sa iyo. At dito nyo makikita, sasabihin ko sa inyo na itong pag-uusapan natin, malaking tulong sa iyo kung ia-apply mo ang salita ng Diyos.
Hindi yung salita ko kasi ako pwedeng sabihin ko lang ng sabihin niyan, pero ang mahalaga rito, ano ang sasabihin sa ni God? Ano ang gagawin mo? So, bakit pinag-uusapan natin ito? Remember, ang ating goal dito sa series na ito ay solusyon. Ano ang solusyon natin doon sa problema nating apat? Sa ating thoughts, sa ating words, sa ating actions, at sa ating desires. Kung pag-uusapan lang natin ang meaning ng self-control, tapos na ito. Isang message lang ito. Pero pag-uusapan natin ito, paano natin i-apply at paano natin i-deal itong problema ko sa aking evil desires. Kahit kami mga pastor, meron kaming ganito kumakatok, hindi kami excuse. Lahat tayo tao. Lahat tayo dumadaan dito. Kaya nga, dapat makita natin ito para buti pa si pastor, walang buti dito. Lahat gagawin natin. Kaya nga dapat lagi tayo may word kasi galing sa word ni God ang dapat natin ina-apply sa buhay natin. When tempted, sabi sa James 1:13, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Okay? Diyan sa first part na yun, makita nyo na kapag may temptation ka sa buhay mo, sarili mo, huwag mong sasabihin, tinitempt ako ni God. Sabi ni Jan, God is not using the strategy of temptation para lumago ka, tumibay ka. Tandaan nyo yan. At dapat tayong mga believers din, if we are followers of Jesus, hindi mo rin gagamitin ang pagsubok or tinitempt mo yung tao para tumibay ang pananampalataya. Yan ang model natin. We are followers of Jesus. And in verse 14, but each one is tempted when kailan nagkakaroon ng temptation sa atin? By his own evil desire. At kapag yan ay meron na yung evil desire, he is dragged away and enticed. So ibig sabihin, yung own evil desire natin, yun ang humahatak sa atin para ma-entice tayo maakit doon sa iyong kinagugustuhan. Okay, sabi sa verse 15 to 16, then after desire, nag-desire ka na, di ba? Evil desire. Has conceived, ayun, naglilihi na ngayon. It gives birth to sin. And sin, when it is full grown, lalaki yan. Lahat ng bagay na pinapatulan natin, even sa desire, naalala niyo yung action, nagsisimula lang yan sa word, idea, at binibigyan natin ng action, nagkakaroon buhay. When it is full grown, lumaki na, gives birth to death. Yan, patay na. At ang mahirap dyan, kaya nga, lagi kong sinasabi sa inyo, ang plano ni Satan sa atin sa John 10:10, meron siyang purpose sa atin, to steal, kill, and destroy. Ayan, kill. Don't be deceived, my dear brothers. Kaya hindi tayo pwede magturo kapag tayo nagkakasala. Hindi kasi tinulak ako ni June. Ginusto mo din. Tandaan natin, ang bakal, ang tanging sumisira sa kanya ay sarili niyang kalawang. So tayo din tao, ang number one na sumisira sa atin ay yung ating enticed evil desire. Galing sa atin. Kaya lang, para matigil ang pagkabulok natin at magkasala tayo, use the Word of God. Yan lang tanging anti-corrosion para sa ating sarili. Kaya lang yan, narinig ninyo yan, ikaw pa rin magde-decide pag uwi mo if you will apply this or not. Kaya sabi ko sa inyo dito sa 211 Ministries, hindi ako stricto na pastor. Kasi kahit bantayan ko kayo, ang problema nagsisimula saan? Sa mind at ayan sa desire. Hindi mo nakikita ang desire ng tao, kaya ba't tao papakapagod magbantay? Sasabihin ko lang sa iyang word at gagawin ko rin ang part sa buhay ko. Pag sinabi nating desire, to want, to wish, or to invite for something. So you are desiring, pinagnanasaan mo ang isang bagay. Hindi masama ang magnasa or magnais, nagnanais ka magkaroon ng sasakyan, nagnanais ka makatapos yung mga anak mo sa pag-aaral, gusto mong maging mataas ang grade sa mga nag-aaral, hindi masama yon. Pero kung iba na ang pinagnanasaan mo, nagkukuvet ka na ng hindi sa'yo, ibang usapan yon. And when we talk about enticement, ito yung nakakaakit, to attract someone, especially by offering or showing something that is appealing or interesting. So yung desire ay pagnanasa, ang entice ay pang-aakit, nakakaakit ng mga bagay. So naaakit ka dito, kaya ingatan natin itong part na ito kasi lahat ito nanggagaling sa iyong loob. Kaya nga katulad niyan, kung ang laging kasama mo, katulad sa ating mga boys, tumambay ka sa mga tambayan ng lalaki, puro green jokes ang pinag-uusapan, puro kabulastugan, di ko alam sa tambayan ng mga babae, o sa mga katambayan ng mga babae, doon naman nagsimula yung mga marites.
Di ba? Di ba tama, Rialin? Ando naman ang Marites. Pag uwi mo, minsan ayaw mag-chismis, pero nakadikit talaga eh. Nagkakaroon. Ikwento ko nga ito, kung ano nangyari dito. So, nasa iyo na lang yan kung anong gagawin mo dyan sa desire. So, to deal with our evil enticing desire or enticing evil desires, let us live by the guidance of the Holy Spirit. Remember, yung definition ng Holy Spirit about self-control. Kaya pag may word ka kay God, do something about that dahil ikaw din naman ang tatanggap ng reward, hindi naman ako. Makikita natin, sinabi sa Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Gusto ko lang ipaliwanag sa inyo na lagi kong binabanggit ito na itong verse na ito, dalawa ang explanation. Dalawang explanation dito. Sabi rito, delight, ibig sabihin kagiliwan mo si God, yung sarili mo, or be satisfied, be happy with yourself sa mga blessings sa will ni God at bibigyan kanyang desire sa puso mo. Yung isang translation ng iba nito ay meaning, ang sabi nila, kagiliwan mo si God or be happy with the purposes of God in your life at bibigyan ka ng Ferrari. Yan, bibigyan ng desire mo. Gusto mo ng bahay. So yung isa, bibigyan ka ng desire mo na galing sa kanya. So magkaiba yung meaning na yun. So ang gagamitin ko yung una. Okay. Pero hindi rin naman masama na nagdi-desire ka magkaroon ng magandang sasakyan or whatever. Pero doon ako lalagay sa una. Ngayon, ito ang tanong. Pastor Dennis, papaano kung ayaw kong sumunod sa desire ni God? May gusto ako. Kasi siya naman nagbigay sa atin ng free will. Dito hindi kita pagbabawalan. Kung yan ang gusto mo, go your way. Go on. Kasi may mga time na kailangan ang tao, kaya nga dito, hindi natin pinagbabawalan, oy, tumigil ka sa pagkakasala. I-warning mo lang siya, pero let him apply it to his life or to their lives. Kasi katulad yan, hindi pwedeng pigilin ng taong nagkakasala dito. Okay? Naalala niyo si Jonah? Para maintindihan niya ang sinasabi ni God, kailangan niya makarating sa tiyan ng dilis. O, di ba? Si Jonah, kilala si Jonah? Nakarating sa tiyan ng dilis yun. Sabi, okay lang yung dilis, at least medyo pahaba, pero pag sapsap, Lord, ang sikip. Luwag-luwagan mo naman pag napasok ko doon sa tiyan ng no? So, Satan will use your body. Yan na yung, actually, kapag si Satan ang pinagbigyan natin, inaabuso niya ang ating mga katawan. Remember, this is the temple of the Holy Spirit. Pero kapag pinatirhan natin ito ng evil spirit, he will abuse this. Kaya tingnan nyo ang katawan ng mga addict, tingnan mo ang katawan ng mga prostitute. Alam mo, tanungin mo sila, ayaw ko ng ganito, kaya lang ako yan na yan. Without allowing the Holy Spirit and allowing Satan to live in your body, this is a temple of the Holy Spirit or it can be a temple of the evil spirit. Okay, tingnan natin. Kapag ayaw mo i-apply ang self-control na gusto ni God sa iyo, itong mga example na makikita mong ginagawa ng tao, some enticing evil desires or sinful hunger ng mga tao. Galatians 5:19 at pag makita nyo kadugtong ito ng fruit of the Holy Spirit sa 5:21, okay, at 23. When you follow the desires of your sinful nature, ito yung New Living Translation itong binabasa ko, yung kanina New International Version. The results are very clear. Sexual immorality, ayan yung mga pagnanasa. Impurity, lustful pleasures. Yan na yung makita ninyo na yan ang bukang bibig natin, yan yung thought natin, yan yung ating actions, yan ang dinidesire natin kasi ayaw mo ng self-control led by the Holy Spirit. Idolatry, sorcery, mga magics, hostility, quarreling. Alam niyo yung mga hostility, quarreling, outbursts of anger, halos pare-parehas ang meaning niyan. Jealousy, pagsiselos. By the way, mga kapatid, sabi dito, sa mundo ang pagsiselos ay tanda raw ng pagmamahal. Sa Bible, ang pagsiselos ay idolatry. So wala kang tiwala kay God. Kung binigyan ka ni God ng kapartner, pagtiwalaan mo si God. Kasi kahit anong bantay mo dyan, di ba may term tayo mga babae, lalaki, mga singles, bakuran mo na kahit saan mo ilagay yan. Ang kasalanan dito nagsisimula. Outburst of anger, selfish ambition, pansinin nyo galing sa loob, dissension, yan din yan, division, envy, drunkenness, tingnan mo sino nagsasuffer ngayon na katawan, wild parties, and other sins like this. Let me tell you again, as I have before, that anyone living that sort of life
will not inherit the kingdom of God. Hindi sila makakapagmana. Ngayon sinasabi nila, okay lang magkasala, kaya kung may mga leader kayo, nagtuturo ng Bible lang, okay lang magkasala kasi tao ka lang. Nakalagay yan sa Bible. Si Paul ang nagsabi niyan. So be careful of what we're doing, especially sa ating mga katawan. Sinong gusto mong gumagamit nito? Kaya nga si Satan, pinuposes niya ang tao, tinitirhan niya, inaalihan niya, kasi gusto niya rang gamitin. Kaya dalawa lang naman ang spirit dito sa earth, Holy Spirit, evil spirit. So, ang lifestyle na walang self-control is vulnerable to demonic attack and self-destruction. Nagsi-self-destruct tayo. Walang ibang sisira. Remember, ang bakal nasisira ng kanyang sariling kalawang. Saan nagsimula ito? Itong mga desires na ito, at sa atin, evil enticing desire, na entice tayo. At ngayon, sige, tingnan natin. Ano ang mangyayari sa isang taong walang self-control? Broken down ang walls like a city. Vulnerable to attack. Satan, yung mga tao, wala kang cover up, wala kang protection, kasi ikaw ang pumili niyan. Like a city whose walls are broken down as a man who lacks self-control. Kaya pag wala kang self-control, sino ngayon ang sisisihin mo? Huwag nating sisisihin ng iba kapag nagkasala tayo kasi katulad inalo ka ng isang bagay at nagkagulo-gulo, nagkaloko-loko, huwag kang magagalit sa iba. Mayroon ka ring desisyon na binitawan galing sa iyong evil desire. It might be money, it might be tao or ano pa man. So, tingnan natin. At dito, wala na akong ginawang mga points. Ang pag-usapan na lang natin, tingnan natin ang mga tao sa Bible na merong mga broken walls. Broken down on walls. Why? Kasi nga, walang self-control. Hindi nila i-apply ang self-control nila at ito ang ating future. Kaya nga dito sa atin, pinag-uusapan natin anong magandang result, anong magandang buhay at anong pangit. Then, choice natin. Choice nyo kung alin ang pipiliin nyo. Number 1, Adam and Eve. Si Adam and Eve, anong evil desire sila? Hunger for position. Magiging Diyos kayo pag kinain nyo ito. At magkakaroon pa kayo ng kaalaman, katalinuhan tungkol sa tama at mali. Pinakinggan nila ang word ni Satan rather than sa word ni God, don't eat that. Ano naging resulta? Tinapon sila sa palabas ng Garden of Blessings. Gusto nyo mag-try ng gusto nyo eh. Sige, go out of this Garden of Blessings at ang curse napunta pa sa mga anak niya to the other generations at nadamay tayo. Mula noon sa Garden of Eden hanggang ngayon may makamag-anak tayo hindi pa nakabalik kay God. Si Jesus Christ bumaba rito para i-restore yung mga nasira doon at ang iba nag-enjoy na sa kasalanan. Kaya makita mo, broken down walls. Ito yung gusto natin, without self-control, ang Bible mismo nagsabi, si Esau or Esau. Anong evil desire sa makita natin? Food, stomach, gutom na siya. Ipinagpalit niya ang kanyang birthright. At maaari ngayon nyo lang ito maririnig. Alam nyo ba dapat, ang pangalan na maririnig natin ngayon ay 12 tribes of Esau. Hindi 12 tribes Israel. Kasi ang kakambal niya, ang kakapatid niya si Jacob na pinalitan ng Israel. Doon niya binenta. Kumbaga, ang birthright niya, kanyang karapatan bilang panganay, ibinenta niya kapalit ng isang sabaw. Kaya ngayon tayo, meron ka marinig na 12 tribes of Israel na supposed to be 12 tribes of Esau. Ganito bang gusto mo? Ganito bang gusto mo ng nabuhay? Ngayon, broken down wall, sino gumawa niyan? Hindi kasi tinulak ako ni Edwin, tinulak ako ni Vince. Galing sa ating sariling kalawang. Si Moses, by the way, hindi ko ito tinuturo sa inyo para sabihin mali sila. Hindi natin alam ang mga susunod na araw para sa atin. We're just learning from their mistakes para at least maiwasan natin. Hindi ibig sabihin na yung galing-galing namin sa 211. No. Pinapakita sa atin, tao rin tayo. Representative natin yan kapag tinanggal natin ang self-control sa ating sarili. Malapit na ang Israelites going to the promised land. Ang Israelites nagrereklamo. Walang tubig. Uhaw na kami, papatayin mo kami rito. Okay na kami doon sa Egypt. Sa galit ni Moses, nagalit kinausap niya si God. Sabi ni God, Moses, kausapin mo yung split rock at lalabas ang tubig. Sa galit ni Moses, kanyang temper, may problema siya sa anger management. Pinalo niya ng 2 beses yung bato. Isa! Ayan ang tubig! Nagkaroon na maraming tubig, pero ang sabi ni God from Numbers 28, 10 and 12, Moses,
Dahil di mo ginalang ang aking holiness in front of Israel, hindi ka makakapasok ng promised land. Untimely death. Darating kayo sa Mount Nebo, aakyat ka at masisilayan mo ang buong promised land at doon mamamatay ka. Broken down walls. Si Samson, tinawag si Samson to protect the Israelites from Philistines. Ang problema niya ay emotions, lust of flesh. Mas gusto ko si Delilah. You have to protect. Pero dahil nga si Samson, broken down walls, ang Nazirite siya, dapat walang putol ang buhok niya. Andun ang power ni God sa kanya. Naputol yan dahil kalibin niya si Delilah. At natanggalan pa siya ng mata at ang end, ang result, namatay siya kasama ng mga Philistines. Ano nangyari? Broken down walls. Pinabayaan niya ang self-control sa kanyang sariling enticed desire. King Saul, sa kanyang pagnanais, sabi ni God, patayin nyo lahat yan, tanggalin nyo lahat yan, ganito. So si King Saul, may sariling emosyon, may sariling paraan. Ang bawal ay hindi na bawal, ang ego. Ano nangyari sa 1 Samuel 16:1? Tinanggal siya sa kanyang position as king. Papalitan siya ni King David. Si King David, king na ako, anong problema ko? Di ba? Naglalakad-lakad siya habang nasa gera ang kanyang mga kasamang mga military. Naglalakad siya sa kanyang roof deck at nakita siya si Bathsheba naliligo. Pinatawag niya, yan ang thou shalt not covet thy neighbor's house, neighbor's wife. Tinawag niya, ang problema na buntis. Si Bathsheba. Ano ngayon ang gagawin natin? Ano nangyari ngayon? Pinauwi si Uriah, kailang ayaw man umuwi ni Uriah dahil mga kasama niya nga na andun sa gera. Anong ginawa niya? Pinabalik niya doon, ipapatay. Sugod kayo sa gera, tapos atras kayo para si Uriah mamatay. Yan, pride. At ngayon yung unang anak niya kay Bathsheba namatay at umiyak siya, nag-fasting pa siya. Pain. Ano naging resulta nito? Yung next generation, dito nagsimula ang paghiwa-hiwalay. Ang Israel ay naging two tribes, Judah and Israel. At ang mga anak niya, yan, mahilig din sa kabit-kabit. Remember, God will punish the children to the third and fourth generation. Tama talagang sabi ni God sa Exodus chapter 20, verse 5 and 6. Kaya kung gusto niyo maging maayos, walang broken down walls ang inyong family, ang iyong future, apply the self-control of God. Yan ang pag-ibig ni God sa atin. Kaya lang ito nga sabihin ko sa inyo, meron ka ring choice. And si Judas, ano ang kanyang evil desires? Self-seeking. Di ba, naalala nyo, sinabi siya, grabe naman, sayang yung pabango na yan. Sana naibigay pa sa mahihirap yan. Pero siya pala nangungupit doon sa phylactery, sa lalagyan nila ng pera. Love of money. Naibenta niya si Jesus, ang kanyang kinikilalang master. Ano naging resulta sa kanya? Nawalan siya ng galang sa kanyang sarili. Ang taong walang galang sa sarili, pinapatay ang sarili niya, suicide. Yan ang magiging mabigat sa atin. So, anong natutunan natin dito? For our application question, wala tayong masyadong tseche-boretse. Kapag may word si God, let God do the talking. Bakit hindi solusyon ang paninisi ng iba kapag tayo ay nahulog sa kasalanan? Nakita mo ba ang benefits ng empowered self-control laban sa craving ng enticing evil desires? Si God, kapag pinag-usapan ng Bible, lagi nagsasalita. If He is allowed, that in here at 211 Ministries, we are allowing the Holy Spirit to talk. At kung may sinabi siya sa'yo, ginawa ko ng parte ko, bahala ka na. Let's pray. Father God, thank you sa kabutihan mo. Salamat, Panginoon, na natapos itong empowered self-control with lots of revelations and wisdom. Pero, Panginoon, ang sinabi mo, nasa amin na ngayon ang bola at kami na ngayon ang magdidesisyon if we will apply this or we will continue ng aming pamilya, ang aming buhay, ang aming finances ay merong broken down walls. God, thank you sa mga word na nakita namin. Ang ganda ng buhay kapag kami ay sumusunod sa iyo. Dalahin ko, Panginoon, sa mga kapatiran ko na nandito na dumadaan sa matinding pagsubok. I just pray, dear God, bless them and keep them and help them, God, to see the solution. Na kadalasan, Panginoon, ang solusyon ay kasinlapit lang ng pakikipag-usap sa iyo.
God, salamat po sa iyong pag-ibig, salamat sa iyong salita. Alam namin, Panginoon, uuwi kami with excitement dahil ang buhay ay paganda ng paganda, lalo't kami ay nasa iyong kamay. Kaya purihin ka, salamat sa iyong kabaitan. In Jesus' name we pray, Amen. Bigyan natin ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon.